Binabantayan mo ba ang iyong gastos? Maraming mananampalataya ang mapagmatyag o anong tinitingnan nila ang kanilang naririnig kung kanino sila nakakasama? Pero pagdating sa pamimili, wala silang pakialam. Sinasabi nila sa kanilang sarili na ang pamimili ay isang neutral na aksyon. Pero hindi lang yun. Ngayon ay may gusto kong ipakita sa'yo na babago sa iyong tingin habang buhay. Pag-uusapan natin ang 7 lugar kung saan ang isa nagpautang ay hindi kailanman. Sa anumang pagkakataon ay hindi ka dapat mamili. Una sa lahat, huwag na huwag kang bibili sa mga palengke. Isa, pag-aalok ng mga bagay na may kahina-hinalang pinagmulan. Simulan natin sa pinakahalata. Minsan nagugulat tayo sa apilong nakakaakit ang hindi ka panipaniwalang alok. Isa di kalidad na kagamitan para sa smartphone, teknolohiya o mga ekstrang bahagi sa isang ganap na katawa-tawang presyo sa mga lugar kung saan alam natin ng eksakto na ang mga bagay na ito ay resulta ng pagnanakaw. Ang pagpupuslit o pamimirata. Naaalala ko ang isang sitwasyon sa sentro ng lungsod. May isang lalaki na lumapit sa akin at inalok ako ng isang napakamahal na relo. Sa napakababang presyo, bago siya. Pero malinaw na ninakaw ng walang kahon at resibo Gustong sabihin ng isip kong tao, ang laking baratilo, pero agad akong pinigilan ng aking panloob na espiritu. Sinasabi sa Jeremias, Kabanata 17, versikulo 11, parang reptilyan na nagpapapisa ng mga itlog na hindi nito pinangitlog. Yan ang taong nagkakamit ng kayamanan sa pamamagitan ng kawalan ng katarungan. Sa kalagitnaan ng kanyang buhay, iiwan niya ito at sa kanyang wakas ay magiging hangal siya. Sa pagbili ng ninakaw, hindi dahil mura ay ibig sabihin kasabat ka na. Ang telepono, nabilhin mo ito sa kalahating presyo. Malamang ay sa pilitang kinuha mula sa isang tao. Ginagantimpalaan ng pera mo ang magnanakaw at naguudyog sa kanya. Ang mga nakaw na gamit ay sumpa sa iyong tahanan. Ang marangal mong kinita ay hindi dapat ihalo sa masama na nadungisan. Huwag dungisan ng bahay para lang makatipid. Pangalawa, huwag bibili sa mga esoteric na source, mga New Age or occult shop, mali iyon. Sa maraming Kristiyano, dahil sa kamangmangan, pumapasok sila sa mga tindahan ng pangkukulam na may mga tarot o New Age. At pag pinanong mo kung bakit sila nandoon, ugon. Pumasok lang ako para bumili ng mga insenso dahil napakabango nito. O bumili na lang ako ng quartz crystal para sa dekorasyon. Ang gwapo niya talaga. O bumili rin ako ng mga mabangong kandila. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Kailangan akong maging prangka sa'yo. Hindi mahalaga kung maniniwala ka rito o hindi. Sinasabi sa Levitico, Kabanata 11, talata 31. Huwag makipag-ugnayan sa mga necromancer at hindi sa mga manghuhula. Huwag silang hanapin para hindi mahawa. Ako ang Panginoon. Sa pagbili rito, pinupunduhan mo ba ang kumpanyang ito? Na ang pagsamba sa idolo at karahasan sa okulto. Ang pera mo ang pambayad sa upa ng isang lugar kung saan tinatawag ang mga espiritu na mga kaaway ng Diyos. May altar ng kadiliman sa lungsod nyo at may mga kakilala kung kaugnay nito. Di man nagsimula nang iuwi ang mga gamit galing sa mga tindahang iyon. Mga api, makaranas ng mga bangungot at ganap na kaguluhan sa kanilang tahanan. Ang pera mo bilang anak ng Diyos ay hindi dapat maging pundasyong pinansyal ng isang kumpanya na pagmamay-ari ng kaaway. Pangatlo, huwag kailanman bumili mula sa mga ministeryo o institusyon. Isa, gawin komersyal ang mga himalama. Masakit man sa loob, kailangan sabihin ito para sa komunidad. Kani-kanina lang napanood ko ang video ng isang pastor. Dahil sa respeto sa pamilya, hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Sinong nagbenta ng isa langis ng live sa kanya mga social network? Na siya mismo ang led pala? Ibinenta ito sa mataas na presyo at may home delivery. At nanako na ang paggamit nito ay nagdudulot ng mga sakit, mga utang at mawawala ang lahat ng iba pang problema. Labis akong nagulat at nalungkot dito. Dahil malinaw na mali iyon, ibig sabihin dulot ng hirap at desperasyon ng mga tao para kumita sa mga gawa ng mga apostol. Kabanata 8. Sinubukang bilhin ni Simon na mago ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ng pera. Galit siyang sinagot ni Apostol Pedro sa versikulo 20. Naway dalin ka ng iyong pera sa iyong kapahamakan. Akala mo ba mabibili ang regalo ng Diyos ng pera? Ate, makinig ka. Hindi nabibili ang biyaya ng Diyos. Kapag ang ministeryo ay humihingi ng tubig mula sa ilog Jordan, bumili ng mga panyo na inilaan o sabihin sa'yo na pagagalingin ka ng Diyos. Kapag naglipat ka ng isang tiyak na halaga ng pera, umakas ka sa lugar na to, huwag kang gumastos kahit 1 sentimo doon. Ito ang komersyalisasyon ng pananampalataya. Gusto ng Diyos na bilhin mo ang himala sa manluloko. Siya ang nakikinabang sa himala mo. Dala na ang dugo ng kanyang anak, si Hesukristo sa krus. Binayaran na ika-4.
Huwag kailanman bumili mula sa kumpanya uno na nakabatay sa pagsasamantala. Nabubuhay tayo sa isang globalisadong mundo. Madalas din natin alam kung saan galing ang mga ito. Pero kung alam mo ang kumpanyang iyon, fashion brand o retailer, umuunlad ang pagsasamantala sa mga manggagawa. Dahil sa pang-aapi o lalo na sa paggawa ng bata, huwag silang suportahan. Santiago 5:4. Naglalabas ito ng nakapangingilabot na babala sa mga naturang kumpanya. Tingnan mo ang sahod ang mga manggagawa. Iyo, nagakas na mga bukid at itinago ang impormasyon sa iyo. Malakas na sigaw at ang iyak ng mga manggagapas ay nakarating na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan. Minsan nanood ako ng dokyo ukol sa murang fashion chain ng fast fashion. Tampok ang mga babae at bata. 16 na oras kada araw sa malupit na kalagayan, nakakulong sa barya-baryang sahod at hindi makaalis. Nung nakita ko yun, nangako akong hindi tutustusan ang paghihirap na ito para sa murang t-shirt. Bilang mga mananampalataya, tinawag tayong itaguyod ang katarungan. Ang pera mo ay isang bosas. Kung alam mo na ang modelo ng negosyo ng isang kumpanya ay binubuo ng upang durugin at sirain ang dignidad ng tao, huwag kang makisali sa kasalanan ito. 5, huwag kailanman bumili mula sa mga platform na pumipilit sa iyong magsinungaling. Upang makakuha ng kalamanan, sa panahon ngayon, maraming plataforma at online retailer ang hindi ka panipanimala, mag-alok ng mga diskwento o kaya libreng produkto. Ngunit may nakatagong kondisyon na sumusubok sa iyong mga halaga. May mga plataforma o kumpanyang kumukontak at nagsasabing ipapadala namin ang lahat ng produktong ito. Libreng paghahatid sa bahay at magbibigay sa iyo ng malaking panghabang buhay na kodigo ng diskwento. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-record ng isang video sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga produktong ito ang pinakamahusay sa merkado na ilang buwan mo na silang sinusubukan at sila ay mahimalawla paghihiga sa mga tao sa harap ng kamera upang makakuha ng kalamangan sa komersyo. Gamitin ang impluwensya ng mga tao para linlangin ang iba. Yan ay isang bagay na dapat itakwil ng mga anak ng Diyos. Sabi sa Kawikaan 12:22, kasuklam-suklam sa Panginoon ang mga labing sinungaling. Mulit ang mga taong kumikilos ng tapat ay kanyang kasiyahan. Kapag kailangan mong magsinungaling tungkol sa iyong edad para makakuha ng diskwento, dapat mong ideklara ang iyong kita sa pamamagitan ng pagsasabing ikaw ay kasal. Kahit hindi ka o mag-iwan ng mga peking positibong review, aralin langin na liba. Huwag mong gawin walang produkto, walang diskwento na suli para dumisan ng iyong integridad at saktan ng Diyos. Ang dulot ng kasinungalingan ay makakasama sa iyong espiritu. Pang-6, iwasan ang kumpanya uno na umaatake sa iyong paniniwala at halaga. Para linawin, hindi ko pinag-uusapan ng tindahan sa kanto o sa panaderya sa inyong kapitbahayan na maaaring hindi isang Kristiyano. Ayo ay tinatawag na mahalin ang lahat at mamuhay kasamang lahat. Ang tinutukoy ko ay ang malalaking multinational na kumpanya, mga brand ng fashion, platform ng libangan o franchise na gumagamit ng kanilang kipa tungkol kay Hesukristo at sa simbahan. Hayagang at lantaran na umatake. Ang tinutukoy ko ay ang mga kumpanyang naglulunsad ng mga kampanya sa advertising. Ang huling gabi, mga pangungutya o produktong may satanikong dalhin ng ikonografiya sa merkado. O mag-donate ng milyon-milyong kita nila sa mga organisasyon, ipromote ang mga ahendel na sumisira sa pamilya ayon sa plano ng Diyos. Iniutos sa atin ng Efeso, Kabanata 5, Talata 11. At walang pakikisana kasama ang mga tigang nagawa ng kadiliman, kundi parusahan sina. Kapag napangsimbo ay isang streaming platform, kahit gaano pa siya kasikat at kapopula, naglalabas ng serye o pelikula. Ang tanging layunin ay upang kutiyain ang ebanghelyo. Umakas mula roon. Huwag ka mag-subscribe sa kanila, huwag ka makipagtulungan sa kanila. Bakit ko kukunin ang perang ibinibigay sa akin ng Diyos para pagpalayan ang aking pamilya at ibigay ito sa isang kumpanya na gagamitin ito para sa dumura sa pangalan ng tagapagligtas na nagbigay sa akin ng buhay na walang dahan? Gamitin ang iyong pangunawa, huwag bigyan ng kaaway ng mga sandatang pinansyal upang kanyang sirain ang susunod na henerasyon. Ang 7, huwag bumili mula sa mga lugar isa, yung mga nagsasapanganib sa iyong kristyanong patotoo. Hindi na dapat sabihin pa ang puntong ito, pero kailangan pa rin siyang banggitin. Ang tinutukoy ko ay ang mga lugar na nagbebenta ng alak, mga pub, mga tindahan ng erotika, mga nightclub o pagsusugal at mga lungsod ng bisyo. Bilang isang Kristiyano, hindi ka dapat pumasok sa pinto ng mga lugar na ito lalo na't gastusin mo ang pera mo doon. Maraming taon na ang nakalilipas. Isang binata ang nakipag-usap sa isang pastor at sinabing, "Pastor, wala po akong ginawang mali."
Pumupunta lang ako sa tindahan ng alak para bumili ng isang bote ng mineral water dahil nauuhaw akong. At yun lang ang bukas na tindahan. At sumagot ang pastor, hindi ang tubig na binili mo ang problema. Ang problema ay sino ang nakakita sa iyo nung lumabas ka roon? Isa Tesalonica, Kabanata 5, ang talata 22 ay isang malinaw na utos. Iwasan ang kasamahan sa lahat ng anyo. Sinasabi ng ibang mga delsyon, tumakas ka mula sa lahat ng maliwanag na asamahan. Ikaw ang Biblia ang binabasa ng lahat. Ikaw ang representante ni Kristo sa inyong lugar kung may taong di kilala ang Diyos. Kapatid na mahina ang pananampalataya, na may dalang bag galing sa bar o kahina-hina ng lugar, maaari mo siyang maabala. Taon ang binubuo para sa school report card, pero masisira ito sa 3 segundo lang sa maling lugar. 8. Sa paglalakbay, pahalagahan ng iyong sertipiko dahil ang danggal mo bilang anak ng Diyos ay nagpapatibay sa iyong mga salita kapag nangangaral o namimili. Dapat madali lang, ngunit sa isang mundong tiwali at sira, kailangan natin ang mataas na kapasidad para sa pagkakaiba-iba. Tinawag tayo na maging liwanag sa dilim. Magnininging ang ating bawat desisyon. 8. Digang pansing mabuti ang malugar kung saan ka namimili. Tandaan mo yan, may hindi lang ito tungkol sa pagbili ng iisang produkto. Ito ay tungkol sa pagtiyak na hindi mo pinopondohan ang kinasusuklaman ng Diyos. Hindi lahat ng pagbili o lugar ay ligtas. Nakakabuti ba ang iyong presensya o yaman na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? May mga lugar kung saan nais kang paghiwalain ng Diyos para hindi ka na lalong mahirapan ang buhay mo, kundi para linisin ang iyong kapaligiran upang pangalagaan ang iyong patotoo at protektahan ang iyong pamilya. At kung nauunawaan mo ang prinsipyong ito ngayon, magiging malinis ang iyong konsensya, ang iyong tahanan, isang tunay na santuaryo. At ang iyong paglakad kasama ang Diyos, magiging mas matatag at mas malakas. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas ng mas marami pang nilalaman na tulad nito.